Kung baga tatanungin mo ako saan ang galing, then ask yourself, saan nga ba galing? So, bakit hindi mo umpisahan kung saan mo ako nakilala, paano mo ako nakilala, saan mo ako napanood? So, instead na magtatanong ka, ang sagot din ng tao ay same. Palagay natin mga nag-vlog ako, yung rate ng rape, ang hahalay, is mas lalong tumataas. Yun ang nakita ko sa vision ko. Pero yung ibang comment, nagsasabi na, is natural lang yun, di na vision yun. No, correction, vision yun. Bakit? Ibig sabihin ba itong 2020, nakaraang taon, ang rate niya ay mataas, nag-i-expect ka, this year tataas din. Kasi, you are listening beyond lang doon sa expectation mo. Hello po mga ka-PTV, sa video na ito ay tatalakayin natin ang dapat gawin ng Metro Manila para maiwasan ang panganib ng madaming buhay. Pero kung ikaw ay hindi pa nakasubscribe sa aking channel, baka naman. Ito sana lahat maging maingat dahil ito ay malaking apoy. Hindi ito agad maaapula, damay ang mga gusali na kalapit nito. Isang sunog na kalapit lang ng mall at hindi rin ito kalayuan sa City Hall ng lugar na ito. Uulitin ko po, hindi ito kalayuan sa City Hall, ngunit sobrang malaking sunog ito at ang bilis kumalat ng apoy dahil sa tindi ng lakas ng hangin. Sa araw naman na nangyari ito ay sumabay ang isang aksidente na kung saan may sales lady at estudyante ang nadamay at nasawi. Magmaingat ang lahat ng mga doktor at dentista lalo na sa may mga klinik dahil may looban at nasawi sa pangyayaring ito. Naging talamak na naman ang panloloob ng mga establishmento na kung saan ay buhay ng iba ay nadamay. Maging maingat at mas mainam na may CCTV pa din sa mga klinik. Itong isang vision ko na ko malaman ng lahat ng mga security guard. Sa taong 2024, ang security guard ay magiging biktima ng krimen. May isang kaganapan na isang grupo ng mga taong masasamang loob ang nilooban ang mga klinik, pawn shop at bangko. Matinding pangyayari ito dahil may security guard at may mga pulis ang nadamay, lalo na sa mga ordinaryong tao. Magmaingat at higit sa lahat, huwag kalimutan ang manalangin palagi sa Diyos na Ama. Sa mga ganitong pangyayari, kailangan natin ang lubos-lubos na panalangin sa ating Diyos. Ito ay ang bisyon ni Madam sa Metro Manila.